Magandang araw po. Ako po si Dr. Jose Reyes, pero Doc Jose na lang po ang itawag ninyo sa akin. Sa maraming taon ko pong pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga minamahal na senior citizen, natutunan ko na ang ilan sa pinakamahahalagang usapan ay yung mga madalas nating ikinahihiyang simulan. Ngayon, nais ko pong talakayin ng tapat at may suporta ang isang sensitibong paksa na nakaapekto sa maraming kalalakihan habang sila'y tumatanda, ang koneksyon ng mga personal na gawi at kalusugan ng prostate. Ito'y mahalagang bahagi ng inyong pangkalahatang kalusugan at ang pag-unawa rito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kalidad ng inyong buhay. Naisip niyo na po ba kung paanong ang isang bagay na natural, pamilyar at madalas ay napaka-personal tulad ng masturbasyon ay maaaring dahan-dahang magbago mula sa pagiging hindi nakakapinsala patungo sa posibleng makasama habang tayo'y tumatanda. Habang ang mga kalalakihan ay tumutuntong sa edad 60, pataas ang ating mga katawan ay nagbabago sa mga paraang maaaring hindi natin lubos na napapansin o kinikilala. Nakakaramdam pa rin tayo ng pagnanasa, naghahanap pa rin tayo ng intimasya, at naghahanap pa rin tayo ng release o kaluwagan. Ngunit ang hindi lantad na pinag-uusapan ng karamihan sa mga doktor ay kung paano natin ginagawa ang mga pribadong sandaling ito ay mas mahalaga ngayon kaysa dati, lalo na para sa kalusugan ng ating prostate. Ang inyong prostate ay isang maliit na glandula, ngunit napakalaki ng papel nito sa kalusugang reproduktibo ng lalaki. Gumagawa ito ng seminal fluid, sumusuporta sa ejakulasyon at malapit na nauugnay sa pag-ihi. Gayunpaman, pagkatapos ng edad 60, ito'y nagiging partikular na vulnerable sa paglaki, pamamaga at sa pinakamasamang kaso, cancer. Bagamat malaki ang papel ng genetics at dieta, ang hindi napagtatanto ng maraming kalalakihan ay ang ilang mga gawi sa masturbasyon ay maaaring tahimik na nagbibigay ng bigat sa prostate na nagiging sanhi ng discomfort, dysfunction o mas malala pa. Pag-usapan po natin ang 4 na gawi sa masturbasyon na maaaring hindi na iniisip ng mga nakatatandang kalalakihan, ngunit maaaring tahimik na nakasisira sa prostate. At higit sa lahat, pag-usapan natin kung ano ang maaari ninyong gawin upang mapangalagaan ang inyong kalusugan at dignidad. Bago po tayo magpatuloy, kung nakikita ninyong makakatulong ang impormasyong ito at hindi pa kayo nakaka-subscribe, hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa iba pang mga payong pangkalusugan na angkop para sa inyo. Gawi: pagpipigil ng masyadong matagal saka biglaang paglalabas. Isang gawi ang pagpipigil ng masyadong matagal saka biglaang paglalabas. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, ang kanilang relasyon sa sexualidad ay madalas na nagiging mas pribado, minsan pa nga'y pinipigilan. Pagkatapos ng edad 60, maraming nakatatandang kalalakihan ang dumadaan sa mahahabang panahon nang walang anumang sexual release, hindi dahil sa pinili nila kundi dahil sa sirkumstansya. Maging ito man ay dahil sa pamumuhay, mag-isa pagbabago sa intimasya sa partner, o simpleng hindi na kasing kumpiyansa tulad ng dati, pareho lang. Ang resulta, naiipon ang sexual energy sa loob ng mga araw-linggo o mas matagal pa.
At kapag umabot na ito sa sukdulan, ang paglalabas ay madalas na nangyayari ng minadali at matinding bugso. Ang siklong ito ng matagalang pagpipigil na sinusundan ng biglaan at malakas na climax ay maaaring pakiramdam na normal o kinakailangan. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga kalalakihan ay kung gaano ito kabigat para sa prostate. Ang prostate ay hindi lang basta naghihintay na tumugon. Kapag naiipon ang tensyong sexual sa paglipas ng panahon, ang glandula ay nagiging congested o siksik sa likido. Sa panahon ng isang malakas na paglalabas, bigla itong nawawalan ng laman sa paraang nagpapahirap sa tungkulin nito. Ang ganitong pabugso-bugsong ritmo ay maaaring tahimik na mag-trigger ng pamamaga at mag-ambag sa pangmatagalang pamamaga o discomfort ng prostate. Maaari pa nitong mapataas ang panganib ng chronic pelvic pain, iritasyon sa pag-ihi o pabalik-balik na prostatitis, mga kondisyong mas karaniwan sa mga lalaking lampas saksento kaysa sa kanilang inaakala. Ang katawan, lalo na sa yugtong ito ng buhay, ay mas yumayabong sa pagkakaroon ng konsistensya at banayad na ritmo. Ang pagpipigil ng matagal ay lumilikha ng hindi kinakailangang presyon. Isipin niyo po ang inyong prostate na parang makina, mas mahusay itong tumatakbo kapag regular na name-maintain, hindi yung bigla ang aarangkadahin matapos ang matagal na pagtigil. Ang regular at katamtamang ejakulasyon ay talagang sumusuporta sa kalusugan ng prostate sa pamamagitan ng pagpapanatiling gumagalaw ang mga likido at pagbabawas ng panganib ng stagnation o pananatili at impeksyon. Hindi ito tungkol sa dalas. Ito ay tungkol sa balanse at pagiging nakaayon sa mga senyales ng inyong katawan. Bukod dito, ang masturbasyon ay hindi dapat pakiramdam na isang sikretong kailangan mong ilabas ng biglaan. Dapat itong maramdaman bilang isang natural na bahagi ng inyong kalusugan. Kapag itinuring ito ng mga nakatatandang kalalakihan bilang isang pagkilos ng pangangalaga sa halip na isang udyok na pigilan, parehong nakikinabang ang kalusugan ng kanilang prostate at ang kanilang emosyonal na kagalingan. Ngunit may higit pa sa kwento kaysa sa tiyempo lamang. Kahit napiliin ng mga nakatatandang kalalakihan na magsagawa ng self-pleasure, kung paano nila ito ginagawa ay may mas malaking papel sa pagprotekta o pinsala sa kanilang prostate. Ito ang magdadala sa atin sa susunod na nakatagong gawi na masyadong maraming napapabayaan, isa na madalas nagsisimula sa mabuting intensyon ngunit humahantong sa hindi inaasahang pinsala. Gawi paggamit ng sobrang puwersa o magaspang na teknik. Habang natural na bumababa ang sensitibidad sa pagtanda, maraming nakatatandang kalalakihan ang hindi namamalayang nagsisimulang bumawi sa panahon ng self-pleasure sa pamamagitan ng paggamit ng mas matitinding teknik. Maaaring mga hulugan ito ng mas mahigpit na pagkakahawak, pagpapabilis ng kilos, o kahit na pag-eeksperimento sa mga bagay o ibabaw na nagbibigay ng mas malakas na sensasyon. Sa unang tingin, maaaring mukhang hindi ito nakakapinsala, sinusubukan lamang na maramdaman ang parehong kasiyahan na dati ninyong nararanasan ng madali. Ngunit sa ilalim nito, ang mga magagaspang na gawin na ito ay maaaring magdulot ng higit na pinsala kaysa kabutihan
lalo na sa isang glandulang kasing delikado ng prostate. Ang problema ay nasa banayad, ngunit pinagsama-samang trauma na dulot ng paulit-ulit na presyon at pagkikiskisan. Ang balat ng nakatatanda ay mas manipis, ang daloy ng dugo ay nabawasan, at ang mga nerve ending ay mas marupok. Kapag sobrang presyon ang inilalapat sa panahon ng masturbasyon, maaari itong magdulot ng microscopic tears o pamamaga sa mga tissue na nakapalibot sa prostate at urethra. Ang ganitong uri ng estimulasyon ay hindi lamang nagdudulot ng panganib sa panandaliang discomfort. Maaari rin itong humantong sa pangmatagalang desensitisasyon, iritasyon o pananakit na madalas na pagkakamalan ng mga kalalakihan na iba. Sa ilang kaso, ang mga nakatatandang kalalakihan ay nakararanas ng mahapding pakiramdam pagkatapos ng climax, hirap sa pag-ihi o isang mapurol na sakit na nananatili ng ilang oras o araw. Hindi ito mga basta-bastang senyales ng pagtanda. Mas madalas kaysa hindi ito ang paraan ng katawan sa pagsenyas na may sobrang nagamit o nasira. At habang ang mga mas batang lalaki ay mabilis na nakakabawi, ang mga lalaking lampas 60 ay hindi kasing bilis gumaling. Ang mga tisyu ng katawan ay nangangailangan ng mas maraming pangangalaga, mas maraming pasensya, at higit sa lahat, mas maraming kamalayan. May mas mabuting paraan, isa na nagbibigay galang sa katawan sa halip na kalabanin ito. Ang banayad at maingat na estimulasyon ay hindi lamang nagbabawas ng panganib ng iritasyon, kundi madalas na humahantong sa isang mas kasiyasyang karanasan. Ang pagpapabagal ay nagbibigay daan sa inyo na muling kumonekta sa inyong katawan sa halip na magmadali sa kilos na parang isang mekanikal na gawain. Ang paggamit ng dekalidad at ligtas sa balat na lubricant ay makatutulong na mabawasan ang pagkikiskisan at maprotektahan ang mga sensitibong bahagi. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa karanasan nito sa paraang sumusuporta sa pangmatagalang kalusugan. Tandaan po, ang inyong katawan ay hindi sira. Ito ay naiiba lamang kaysa noong ilang dekada na ang nakalipas. At kapag tinrato ninyo ito nang may lambing na nararapat dito, tutugon ito ng may higit na katatagan at ginhawa. Ngunit may isa pang pagkakamali na ginagawa ng maraming kalalakihan nang hindi man lang nila namamalayan. Isa na tila ganap na inosente, ngunit naglalagay ng direktang presyon sa prostate sa bawat pagkakataon. Ito ay isang gawi na mas nauugnay sa kaginhawahan at rutina kaysa sa pagnanasa, ngunit maaaring tahimik na pinapahina ang kalusugan ng inyong prostate sa mga paraang hindi ninyo inaasahan. Ating tuklasin ito sa susunod. Gawi masturbasyon habang nakaupo ng matagal. Habang tumatanda ang mga kalalakihan, ang mga pang-araw-araw na gawi ay madalas na nagbabago patungo sa kaginhawahan, at ito'y nauunawaan naman pagkatapos ng habambuhay na pagtatrabaho at pagkilos. Ang simpleng kasiyahan ng isang malambot na upuan o recliner ay nagiging isang malugod na bahagi ng araw. Ngunit kapag ang self-pleasure ay nagaganap habang nakaupo ng matagal, lalo na sa mga malalim na upuan o nakayukong posisyon, nagdudulot ito ng isang nakatagong bigat sa isang kritikal na bahagi ng inyong anatomy, ang prostate. Ang matagal na pag-upo
lalo na sa isang kuba o compress na postura, ay naglalagay ng patuloy na presyon sa perineum, ang lugar sa pagitan ng bayag at butas ng puwit kung saan matatagpuan ang prostate sa ilalim lamang ng balat. Ang presyong ito ay lalong tumitindi kapag may kasamang arousal at estimulasyon. Ang kombinasyon ng limitadong daloy ng dugo at direktang kompresyon ay maaaring makairita sa prostate na humahantong sa nananatiling discomfort, pananakit sa pelvic region o kahit hirap sa pag-ihi pagkatapos ng climax. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga kalalakihan ay hindi na ikokonekta ang posisyon nila sa mga sintomas na sumusunod. Mahalagang maunawaan na ang prostate ay highly vascular o maraming daluyan ng dugo. Nakadepende ito sa tuloy-tuloy na daloy ng dugo upang manatiling malusog. Kapag ito'y naiipit ng matagal, lalo na sa isang kilos na kinasasangkutan na ng tensyon at pagkontra ng kalamnan, para itong inapakan ninyo ang hose sa hardin at inaasahan na maayos pa ring dadaloy ang tubig. Sa paglipas ng panahon, nag-aambag ito sa pamamaga mabagal na paggana at mas mataas na panganib ng benign prostatic hyperplasia, BPH o chronic pelvic pain. Hindi ito nangangahulugan na dapat iwasan ang masturbasyon. Nangangahulugan ito na dapat itong lapitan ng mas maingat. Ang simpleng pagbabago ng inyong posisyon, pagtayo, paghiga ng patagilid, o pagsandal sa isang mas bukas at suportadong paraan ay maaaring lubos na makabawas ng presyon sa pelvic floor. Pinapayagan din nito ang mas mahusay na paghinga at sirkulasyon na nagpapahusay hindi lamang sa ginhawa kundi pati na rin sa pangkalahatang kalidad ng karanasan. Pagkatapos ang isang maikling paglalakad o ilang banayad na ehersisyo ay maaaring makatulong sa daloy ng dugo at suportahan ang paggaling na nagbibigay sa inyong prostate ng atensyon at paggalang na nararapat dito. Madalas na hindi pinapansin ng mga kalalakihan ang maliliit na pisikal na salik na ito sa pag-aakalang hindi na ito mahalaga sa yugtong ito ng buhay. Ngunit sa katotohanan, ang inyong postura at posisyon ay makapangyarihang impluwensya sa panloob na kalusugan. Ang maliliit na pagsasaayos ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba, hindi lamang sa inyong pakiramdam pagkatapos kundi sa kung paano tutugon ang inyong katawan sa paglipas ng panahon. At habang ang postura ay maaaring mukhang pisikal na issue, ang susunod na gawi ay nagsasangkot ng isang bagay na mas malalim kung ano ang ipinapakain ninyo sa inyong isipan sa mga intimong sandaling ito. Ito ay isang gawi na madaling mahulog, ngunit maaaring ito ang pinakatahimik na bumabaluktot sa natural na ritmo ng inyong katawan. Ating suriin ito sa susunod. Gawi: paggamit ng pornografiya bilang pangunahing pampasigla. Sa digital na mundo ngayon, ang access sa adult content ay mas madali kaysa dati. Para sa maraming nakatatandang kalalakihan, lalo na sa mga namumuhay mag-isa o nakakaramdam ng pagka-disconnect, ang pornografiya ay nagiging isang kumbinyenteng paraan upang manatiling aktibo sa sexual na paraan. Nag-aalok ito ng agarang estimulasyon, mabilis na pagtakas mula sa kalungkutan at pakiramdam ng kontrol. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pag-asa sa pornografiya bilang pangunahing pinagmumulan ng arousal ay maaaring tahimik na magbago
kung paano tumutugon ang isip at katawan sa kasiyahan at hindi sa mabuting paraan. Ang issue ay hindi ang pornografiya mismo. Ito ay ang labis na paggamit at ang hindi makatotohanang intensidad ng kung ano ang kinokonsumo. Habang ang mga lalaking lampas 60 ay bumabaling sa mga high stimulation na video, madalas na mabilis ang takbo at idinisenyo upang lumikha ng agarang arousal, ang utak ay nagiging kondisyonado na umasa sa patuloy na bago at eksaheradong mga eksena. Ginagawa nitong mapurol ang natural na arousal sa pamamagitan ng imahinasyon, alaala o kahit na tunay na intimasya kung ikukumpara. Bilang resulta, maraming kalalakihan ang nangangailangan ng mas matinding material o mas mahabang sesyon upang maabot ang climax na humahantong sa madalas na sobrang estimulasyon ng nervous system at ng prostate. Ang prostate, tandaan po, ay hindi lamang isang pasibong glandula. Ito ay isang aktibong kalahok sa sexual na tungkulin ng katawan. Kapag paulit-ulit itong itinutulak na tumugon sa matindi at hindi natural na mga pattern ng arousal, ito ay nagiging mas vulnerable sa pagkapagod, congestion at pamamaga. Sa paglipas ng panahon, maaari itong mag-ambag sa huminang ejakulasyon, na bawasang sensasyon, hirap sa pag-abot ng orgasm at kahit na emosyonal na pagkalayo sa intimasya. Ang nagsisimula bilang isang hindi nakakapinsalang gawi ay dahan-dahang nagiging isang siklo ng pagdepende na tahimik na sumisira sa parehong pisikal na paggana at emosyonal na koneksyon. Dagdag pa rito, ang labis na paggamit ng pornografiya ay maaaring magpataas ng damdamin ng hiya, paglilihim o pag-iisa, lalo na para sa mga nakatatandang kalalakihan na lumaki sa mga henerasyong tabuo ang mga ganitong paksa. Ang emosyonal na bigat na ito ay nagdaragdag ng stress sa katawan na lalo lamang nagpapalala sa mga sintomas ng prostate. Ang tunay na panganib ay hindi nasa kilos mismo kundi sa tahimik na pagkakahiwalay na nililikha nito sa pagitan ng isip at katawan. Hindi pa po huli para muling makuha ang isang mas malusog na relasyon sa inyong sexualidad. Ang pagpapalit ng pagdepende sa nakikita gamit ang imahinasyon, sensual na alaala o mas malalim na koneksyon, maging sa partner man o sa sarili, ay maaaring maibalik ang balanse. Maaari ninyong matuklasan na ang pagpapabagal at pakikinig sa sarili ay hindi lamang nagdudulot ng higit na kasiyahan, kundi isang nakakagulat na pakiramdam ng kapayapaan. Ang katotohanan po, ang kasiyahan sa inyong mga huling taon ay maaaring mas mayaman, hindi mas mahirap, ngunit kung lalapitan lamang ito ng may kamalayan. At ngayong nauunawaan na ninyo ang mga nakatagong gawin na ito, ang tanong ay anong mga positibong hakbang ang maaari ninyong gawin simula ngayon upang maprotektahan ang inyong prostate at mapanatili ang inyong sigla para sa mga darating na taon. Ating alamin iyan sa susunod. Ano ang maaari ninyong gawin? Simula ngayon. Ngayong alam na ninyo ang mga nakatagong gawi na maaaring tahimik na nakaaapekto sa kalusugan ng inyong prostate, mahalagang malaman na hindi pa huli para gumawa ng positibong pagbabago. Ang magandang balita ay ang inyong katawan ay napaka-responsibo kahit na lampas si 60. Ang maliliit at maingat na pagbabagong gagawin ngayon ay maaaring humantong sa mga kapansin-pansing pagbuti
sa inyong pakiramdam, paggana at kumpiyansa sa paggalaw sa inyong mga huling taon. Ang unang hakbang ay ang pagpili na maging intensyonal, sa halip na ituring ang kalusugang sekswal bilang isang natitirang alalahanin o isang pribadong bagay na ikinahihiya. Simulang tingnan ito bilang isang mahalagang bahagi ng inyong pangkalahatang kagalingan. Ang inyong prostate ay hindi lamang nakaaapekto sa inyong sex life. Malapit itong nauugnay sa inyong kalusugan sa paghihi inyong ginhawa, antas ng enerhiya at maging sa inyong mood. Ang pagprotekta rito ay nangangahulugan ng pamumuhunan sa kalidad ng inyong pang-araw-araw na buhay. Magsimula sa pagbibigay halaga sa balanse. Huwag balewalain ang mga sekswal na pagnanasa at huwag din itong pilitin. Makinig sa inyong katawan at humanap ng ritmong natural sa pakiramdam. Ang 1 o 2 beses sa isang linggo ay maaaring sapat na upang suportahan ang malusog na paggana nang hindi labis na napapagod ang inyong sistema. Kapag kayo ay nagsasagawa ng self-pleasure, maglaan ng oras. Maging banayad. Gumamit ng haplos na masarap sa pakiramdam, ngunit hindi nagsasangkot ng presyon o puwersa. Iwasang umupo sa mga kompres na posisyon at pagkatapos ng anumang sesyon, tumayo, mag-unat o maglakad ng maikli. Ang pagkilos ay nagtataguyod ng sirkulasyon na siyang pinakamatalik na kaibigan ng inyong prostate. Ang hydration o sapat na pag-inom ng tubig ay isa pang mahalaga ngunit madalas na napapabayaang bahagi. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay tumutulong na linisin ang inyong sistema at pigilan ang pamamaga. Subukang bawasan ang alak, kapeina at mga processed food na maaaring makairita sa prostate. Sa halip kumain ng mga masusustansya at anti-inflammatory na pagkain tulad ng kamatis, madahong gulay, buto ng kalabasa, salmon, luyang dilaw at green tea, lahat ay sumusuporta sa kalusugan ng prostate at hormonal. Pantay na mahalaga ang regular na pisikal na aktibidad. Kahit na ang magaan na pang-araw-araw na pagkilos tulad ng paglalakad o banayad na pag-uunat ay nagpapanatili ng daloy ng dugo at nagbabawas ng tensyon sa pelvic. Hindi nyo kailangang tumakbo ng marathon, ngunit kailangan ninyong kumilos. At marahil, ang pinakamahalaga sa lahat, manatiling konektado sa inyong katawan, sa iba, at sa inyong doktor. Mag-schedule ng regular na check-up, magtanong, at ipasuri ang inyong mga PSA level. Huwag magdusa sa katahimikan kapag may mga sagot na makukuha. Ang inyong edad, 60 at 70, ay maaaring maging panahon ng kapangyarihan at layunin, hindi paghina. Ang pinakamahalaga ay hindi kung ano ang nagawa ninyo sa nakaraan, kundi kung ano ang pipiliin ninyong gawin mula sa sandaling ito. Ang inyong kalusugan, inyong kasiyahan, at inyong kapayapaan ay lahat karapat-dapat protektahan. At nagsisimula ito sa isang desisyon ngayon, isang banayad na paalala para sa bawat lalaking lampas sa gusto. Sa yugtong ito ng buhay, maraming kalalakihan ang may tahimik na mga katanungan tungkol sa kanilang kalusugan, kanilang halaga, at mga pagbabagong hindi nila inaasahang haharapin. Hindi madaling pag-usapan ang mga bagay tulad ng masturbasyon, paggana ng prostate o mga pribadong gawi na dati simpleng pakiramdam, ngunit ngayon ay tila hindi natiyak. Ngunit sa likod ng lahat ng mga katotohanan at payo, ang pinakamahalaga
ay ang pag-unawa na ang inyong katawan ay sa inyo pa rin upang alagaan at ang inyong kalusugan ay sa inyo pa rin upang protektahan. Ang apat na gawin na ating tinalakay ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kamalayan. Ang pagpipigil sa sexual na enerhiya ng masyadong matagal paggamit ng sobrang presyon pananatiling nakaupo sa mga paraang nagko-compress sa prostate at pag-asa sa artipisyal na estimulasyon sa pamamagitan ng pornografiya, lahat ng ito ay maaaring naramdaman na normal kahit hindi nakakapinsala. Ngunit ngayon alam na ninyo na maaaring tahimik itong kumikilos laban sa inyo. Ang kamalayang ito ay hindi isang pasanin, ito ay isang regalo. Dahil kapag nakita ninyo ang problema, maaari na kayong kumilos. Ang yugtong ito ng buhay ay nag-aalok sa inyo ng isang bagay na makapangyarihan, ang kalayaang pumili ng iba. Nakuha na ninyo ang karapatang magdahan-dahan, makinig sa inyong katawan at tratuhin ito nang may karunungang nagmumula lamang sa karanasan. Ang kasiyahan ay hindi nagtatapos pagkatapos ng isita, humihingi lamang ito na lapitan ng may pag-iingat, presensya at respeto. Ang masturbasyon ay hindi mali. Hindi ito kahiya-hiya. Ito ay natural. Ngunit kung paano ninyo ito ginagawa, kung paano kayo tumutugon sa nagbabagong katawan ninyo, at kung paano ninyo pinoprotektahan ang inyong prostate, ang mga pagpiling iyon ang magtatakda ng kalidad ng inyong buhay mula ngayon. Ang kagandahan ng paglalakbay na ito ay hindi ninyo kailangang baguhin ng husto ang inyong buhay. Ang maliliit na pagbabago kapag ginawang palagian ay hahantong sa tunay at pangmatagalang pagbuti. Ang pag-inom ng mas maraming tubig, pagkilos ng inyong katawan, paggamit ng mas banayad na haplos, pagpili ng koneksyon kaysa rutina, hindi lamang ito mga tip. Ito ay mga pagkilos ng paggalang sa sarili at karapat-dapat kayo roon. Kaya kung nag-iisip kayo kung mahalaga ba ang alinman dito, hayaan ninyong ito ang maging paalala sa inyo, talagang mahalaga ito. Ang inyong kalusugan ay responsibilidad nyo pa rin, ang inyong katawan ay karapat-dapat pa ring parangalan, at ang inyong kinabukasan ay bukas pa rin puno ng posibilidad, koneksyon at ginhawa kung pipiliin ninyong alagaan ito ngayon. Ang mga aral na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at tunay. Ngayon, para sa mahalagang aral sa buhay na nabanggit ko, bilang isang doktor na nakakita na ng hindi mabilang na mga kalalakihan na naglalakbay sa mga ganitong alalahanin, ang pinakamalalim na aral na maibabahagi ko ay ito. Ang inyong kagalingan sa mga huling taon ng inyong buhay ay hindi pa unang naitakda. Ito ay aktibong nililikha ng mga desisyong ginagawa ninyo araw-araw. Kasama rito ang mga tahimik at personal na pagpili na madalas hindi kinikilala, ang pagyakap sa kamalayan sa sarili at paggawa ng banayad at palagi ang pagsasaayos sa kung paano ninyo inaalagaan ang inyong katawan. Kabilang ang inyong kalusugang sexual ay isang pagkilos ng malalim na paggalang sa sarili at pagbibigay kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagdaragdag ng buhay sa inyong mga taon, hindi lamang mga taon sa inyong buhay. Lubos ko pong ikagagalak na marinig mula sa inyo. Maglaan po kayo ng sandali upang magnilay
at marahil ay magbahagi ng isang pananaw mula sa talakayang ito na tumatak sa inyo o isang maliit na pagbabago na maaari ninyong isaalang-alang na gawin. Ang inyong mga karanasan at saloobin ay mahalaga hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa ibang mga kalalakihan sa paglalakbay na ito. Mangyaring huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Kung nakita ninyong nakatulong ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa mga kaibigan o kamag-anak na maaaring makinabang din. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga pananaw sa malusog na pagtanda. Salamat po sa inyong pagbabasa at naway mamuhay kayo ng may sigla at ayon sa inyong sariling kagustuhan.